Isara mo sandali ang iyong mga mata at isipin ang tagpong ito. Nakaupo ka sa isang puno ng simbahan, ang mga ngaral ay nagsasalita ng may kumpiyansa tungkol sa pananampalataya, pag-asa at tagumpay. Ngunit bigla may katahimikan na bumabalot sa lugar. Umiiral ang isang talata sa Biblia na iniiwasan ng maraming mga ngaral. Isang talata na ayaw nilang banggitin sapagkat ito'y kumukontra, naghahamon at naglalantad ng katotohanang mahirap tanggapin. At ang tanong, bakit halos walang nangangaral nito? Ngayon, ihahayag ko sa iyo ang talatang ito na kinatatakutan ng mga mangangaral sa buong mundo at maaring lubos na baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Huwag kang aalis hanggang sa huli sapagkat ang talatang ito'y may kakayahang baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa pananampalataya at relasyon mo sa Diyos. Ngayon, bago natin ihayag ang talatang ito, nais kong itanong sa iyo, ilang beses ka na bang naghanap ng kaaliwan sa Biblia at nakatagpo ng mga salitang nagbigay ng pag-asa at kapayapaan? At ilang beses mo rin bang nilampasan ang mga talata na tila masyadong mabigat, masakit o hindi komportabling basahin ng malakas? Dito nagsisimula ang panganib. Kapag iniiwasan natin ang mga hamon na bahagi ng kasulatan, pinipili nating tanggapin ang kalahating ebanghelyo at hindi ang kabuuang ebanghelyo ni Kristo. Ano ang pipiliin mo? Ang mabuhay sa kalahating katotohanan na komportable o ang harapin ang buong katotohanan kahit masakit? Ang pasyang ito ang maaaring magtakda ng iyong espiritual na kapalaran. Ang talatang kinatatakutan ng mga mangangaral ay matatagpuan sa Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang talatang ito ay parang matalim na tabak sapagkat ipinakikita nito na hindi sapat ang makaalam lamang. Hindi sapat ang dumalo, hindi sapat ang banggitin ang pangalan ni Jesus sa labi. Totoo, maraming maaring mangaral, umawit, manguna, at gayon pa man ay hindi makapasok sa kaharian. Nakakatakot ito dahil hindi na pwede ang mababaw na pananampalataya. At ngayon, nais kong itanong, ang iyong buhay ba ay nasa panlabas na anyo lamang o tunay bang nakabatay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Pansinin kung paanong inilalantad ng talatang ito ang realidad ng marami na namumuhay sa pananampalatayang salita lamang. Ilang beses mo na bang nakita ang mga taong nagsasalita sa ngalan ng Diyos, ngunit hindi namumuhay ayon sa kanilang sinasabi? Ang salitang ito ay hindi lamang para sa mga pinuno, kundi para sa akin, sa iyo, at sa bawat tumatawag sa sarili bilang Kristiyano. Hindi sapat ang magmukhang espiritual. Kinakailangan ng pagsunod. Dito iniiwasan ng maraming mangangaral ang talatang ito sapagkat hindi ito nagbibigay daan sa madadaling sermon. Ito'y kumukontra at ang pagharap sa pagtutuwid na ito ang siyang magdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Isipin mo ngayon ang sarili mo sa harap ni Jesus, hindi sa linggo sa simbahan, kundi sa dakilang araw kung kailan lahat ng gawa ay hahatulan. Ilan kaya ang magsasabi, Panginoon, nangangaral ako, umawit ako, nanalangin ako. Ngunit maririnig ang pinakanakakatakot na salita, kailanman ay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin. Iyan ang bigat ng talatang ito. Ito'y nagtutulak sa atin na magmuni-muni tungkol sa pagiging tunay ng ating pananampalataya. At ngayon, nais kong huminto ka at tanungin ang sarili, namumuhay ba ako sa huwad na Kristyanismo o sa totoong pananampalataya? Isang tanong na hindi dapat ipagpaliban at huwag mong isipin na ang mensaheng ito'y tungkol lamang sa takot sapagkat ito rin ay pagkakataon. Ang parehong Jesus na nagbibigay babala sa talatang ito ay siya ring nagbubukas ng mga bisig ng awa para sa sino mang magpapasyang mamuhay ng tapat sa Kaniya. Ito'y paanyaya na talikuran ang hungkag na relihiyon at mamuhay ng Kristyanismo mula sa kalooban. Sa pagharap sa talatang ito, mayroon kang dalawang pagpipilian, balewalain at magpatuloy na parabang walang nangyari o hayaan itong wasakin ang mga maskara at dalhin ka sa isang tunay na relasyon sa Diyos.
Alin ang pipiliin mo ngayon? Ang kinatatakutan ng maraming mangangaral ay baka ang talatang ito'y maglantad ng mga sistemang gawa ng tao sa loob ng simbahan, na maghayag ng pagkukunwari at pandaraya na naglalayo sa mga tao sa totoong ebanghelyo. Ngunit para sa mga may pusong tapat, ang tekstong ito'y nagdadala ng kalayaan. Ipinapaalala nito na ang kaligtasan ay hindi tungkol sa ipinapakita natin sa iba, kundi kung gaano tayo nakaayon sa kalooban ng Ama. Nakakatakot nga, ngunit ipinapakita rin nito ang kagandahan ng buhay na ganap na inihahandog. Ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa espiritual na titulo, kundi sa pagsunod at pakikipag-isa kay Kristo. At narito ang katotohanan. Hindi mo kailangang katakutan ang talatang ito, kundi yakapin ito. Sapagkat kung ito'y nakakatakot sa mga mapagkunwari, ito'y nagpapalakas sa mga handang mamuhay sa liwanag. Hindi ito paanyaya sa kawalan ng pag-asa, kundi sa paggising. Tinatawag ka ngayon ng Diyos upang mamuhay ng pananampalatayang tunay, walang maskara, walang takot, at walang kababawan. Ito ang pagkakataon upang ituwid ang iyong paglalakbay at ihanay ito sa tunay na mahalaga ang paggawa ng kalooban ng Ama. At ang pasyang iyon ay nagsisimula ngayon, hindi bukas. Kung ang salitang ito'y tumimo sa iyo, huwag mo itong itago para sa sarili lamang. Ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig ng katotohanan ito. Iwan mo rin sa mga komento kung paano nakaapekto ang talatang ito sa iyong puso at mag-subscribe sa channel para hindi ka mahuli sa susunod na mensahe. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa, ito'y isinasabuhay. At ito ang paanyaya ni Jesus sa iyo ngayon. Talikuran ang panlabas na anyo at sumuong sa pananampalatayang tunay na nagbabago. Sa pagtatapos ng video na ito, i-click mo ang susunod na nilalaman na lilitaw sa iyong screen upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng pagtuklas at pagninilay. Huwag palampasin sapagkat bawat mensahe ay isang hakbang patungo sa pagpapalakas ng iyong espiritual na buhay. Hanggang sa susunod na video, at naway gabayan ka ng katotohanan ng talatang ito sa iyong pananampalataya mula ngayon.